siguro ng US, sila lang ang sikat dahil sa Hollywood. Aba, sikat din ang Pilipinas. Tara, akyat tayo ng Baguio at makikita nyo ang higanteng pangalan ni Converge, Integra at Silver Swan. Ano bang hinihintay nyo? Sa Pilipinas lang yan! Alam nyo po mga kabruhil, na unang-una akong umakyat ng Baguio, sobrang na-amaze ako sa ganda niya. Sobrang gusto kong bumalik ulit. At ito na nga po, ito yung pangalawang balik ko sa Baguio. At hindi ako nagsisisi. Nasa kaligitnaan na po tayo ng pag-akyat natin ng Baguio. Kung mapapansin nyo po, napakaganda ng tanawin. Alam nyo po mga kabruhil, pangarap kong makabili ng bahay dito. Kaso, sobrang mahal ng mga lupa dito. Kaya siguro pag yumaman na ako. Ang swerte ng mga taong nakatira dito. Kasi, ano pang hahanapin nyo? Kasi napaganda ng tanawin, malamig pa. Hindi nyo na halos kailangan ng kuryente dito. Kahit electric fan, aayawan nyo. Binihag ng Baguio ang puso ko. Ay, sobrang ganda talaga. Pero, sa totoo lang, parang ang hirap mag-drive dito. Yung mga kasama ko, tulog na. Ako na lang yung daldal ng daldal dito. Ay, hindi lang pala ako yung daldal ng daldal dito. Kasi may bata pa lang kanina pang dumadaldal dito. Kahit paantok na yung mami niya or gusto nang matulog, sige pa rin ang daldal yung bata. Ang cute-cute! Alam niyo po ba mga kabruhil, nung bata pa ako, ayoko po talagang umakyat ng Baguio. Kasi natatakot po ako eh. Base dun sa kwento nila na mataas, matarik, paikot-ikot. Tapos pag sakaling dumating yung time na maaksidente ka, hindi ka daw po talaga bubuhayin dito sa Baguio. Pero alam niyo po minsan sa buhay ng tao, dumarating yung kasabihan na harapin mo yung takot mo. At yun nga po, hinarap ko po yung takot ko. At yung first time na umakyat ako ng Baguio, sobrang takot na takot po talaga ako. Pero kahit takot na takot po ako ng time na yun, sabi ko, babalik pa rin ako kasi napakaganda pala talaga ng Baguio. Ito na nga po mga kabruhil. Malapit na tayo kasi ito na po yung hiwagang bago dito sa Baguio. Kung makikita niyo po sa personal tong bato na to, napakaganda niya po talaga. So, ayun na nga po mga kabruhil. Balik tayo dun sa kwento ko na dumarating sa buhay ng isang tao na haharapin mo yung kinatatakutan mo. At ito po yung isa sa mga kinatatakutan ko. Ang umakyat ng Baguio. Pero, gusto kong umakyat na natatakot naman ako. Kaya, ayun na nga po. Nung first time na umakyat ako, nabigyan niya ako sa ganda ng Baguio. Pero, natatakot pa rin po ako. So, nung umakyat yung mga kasama ko, hindi pa rin po ako sumama. Kasi, sabi ko, nakakatakot. Kasi nung time na umakyat yung mga ka-work ko, umuulan po nun. Tapos sabi ko, ayoko sumama kasi natatakot ako. Pero nangangarap ako na makakyat ng Baguio. Pero alam niyo po yan, yung takot pa rin. Meron pa rin yung takot. So ayun na nga po, hinarap ko na naman yung fear ko. At sabi ko, siguro sa Christmas, aakyat ako ng Baguio or dun ako mag-Christmas kasama yung pamilya ko. At ayun na nga po, natuloy siya, umakyat kami ng Baguio. Ayun, enjoy naman po kami. Masaya, nakakabitin. Parang nabitin ako sa loob ng 4 na araw. Parang gusto kong magstay na gusto ko lang tumira ng Baguio, ayoko na bumaba. Sana lang may trabaho ko dun para dun na lang. Kasi sobrang at peace. Yung hindi ka magsasawang maglakad kasi malamig. Tapos hindi siya ganun ka-polluted kagaya sa baba. Alam niyo naman po kung ano yung tinutukoy. Tapos basta sa wakas, nakarating na din po kami sa napakahabang biyahe.
Nandito nga pala po kami sa Zillion Homes. Dito kami tumuloy. Ayan, tuwang-tuwa yung bata kasi napakalamig. Favorite niya po talaga yung malalamig na lugar. Babangon po para sa ice cream. Last, ayaw mo ito, last. Hi, Kalas, hi. Hi. Tingin, hi. Hi. Smile.